is usually transferred, is usually transmitted. And I think this is part of the overall vision of the Truth and Reconciliation Commission, and that is to prevent the impact or the effects of what happened in the past from coming into transgenerational traumatization. Because if that happens, then the children and the children's children will continue to suffer. And so this is a very humble way to somehow put an end to the possibility of making it into a vicious cycle. So narito ang Truth Commission upang matulungan natin ang mga biktima at saka mga perpetrators sa proseso na maghilom ang kanilang mga sugat. This Truth and Reconciliation Commission is victim-centered. However, we also provide spaces for other actors, government, non-government actors, who may have been part of what happened in the past one way or another. Especially those who felt the need to tell their narratives, their lived experiences. And I think this is our way to also bring the truth out into the open, given the many perspectives, the many lived experiences of those who were part of the whole circumstance. I believe this Truth Commission is important, not only as a process in shedding light or for the truth to come out, but also, like what I have said earlier, in providing spaces to listen, to affirm people of what they have been through, and hopefully, in the process, heal. However they define it, whatever healing means to those who need it. But as we know as well, with what happened in the past, the country has actually been wounded. The country has also actually been fragmented. So we hope and pray that this Truth and Reconciliation Commission will somehow facilitate not just the healing of the families who are still grieving and are still searching for justice, however they define it, but also for the communities that also suffered and the country as a whole that's been affected by it. Ang mga biktima at survivor ay hindi lamang mga numero or statistics. Sila ay mga tao, may mga pamilya, may mga communities that have their own stories to tell as well. They are human beings with dignity, and most important of all, they are people who continue holding on to hope. So, bilang bahagi ng komisyon, nais ko makatulong upang maging makatao, trauma-informed, at healing-centered ang ating proseso. Isang prosesong may malasakit, paggalang, at tunay na pakikinig. Maraming salamat po at umaasa kong makasama kayo lahat sa napakahalagang misyon nito. Cardinal, thank you very much. Maraming salamat, Dr. Al Fuentes. Kung di ako nagkakamali, Professor Al, na-involved ka din sa peace building sa Rwanda. Yes. Yes, between the Hutus and the Tutsis, no? Napaka-marahas na episode na kasaysayan mo sa Rwanda. Ang susunod po nating ipakikilala ay si Dr. Raquel Fortun, na kilala ninyo na, isang kilalang forensic pathologist na matagal nang nagsusulok ng katotohanan, dignidad, at siyentipikong investigasyon sa mga kaso ng pagkamatay. Mahalaga po ang kanyang ambag sa Truth Commission dahil pinapaalala niya sa atin na ang mga patay ay may karapatan pa rin sa katotohanan, sa dignidad at katarungan. Hindi natatapos ang karapatan ng tao sa kamatayan.
Tungkulin nating pakinggan ang ebidensya, alamin ang katotohanan, at igalang ang alaala ng mga yumao. Malugod po nating tagalin si Dr. Raquel Fortun. Maraming salamat, Cardinal po. At maraming salamat sa tiwala na binigay niyo sa akin. Kung napansin niyo, ako lang po ang babae dito. At yung linya, yung may offer ko sa komisyon ay kaiba sa kanilang mga babae. Mapagkong baba ko kung tinatanggap ang responsibilidad ng magsilbing commissioner ng commission. Napakalaki at napakabigat na responsibilidad po nito. Pero nung una po akong inalok at tinanong, gusto ko naman makasama. Of course, I said yes. Ay, ito po yung frustration ko, yung ginagawa ko, parang ako lang mag-isa. And then, a commission, meron ng teammates. I'm looking for an easier time in terms of, asking for documents and so on. Mahirap po yun pagka may isa ka lang eh. Anyway, marami kaming plano. Isa akong forensic pathologist na sa totoo lang ay hindi na nga pinagsasalita ang patay. Hindi naman mutuwag kinamatay na sila ay wala na silang masasabi. Ginagamit ko ang agham science para dito. At yun na nga ang frustration ko sa Pilipinas kasi nga, mahina tayo. You actually need a system. I keep saying over and over. Again, kung tayo ay may tinatawag na death investigation system, hindi ko sana nagtuloy-tuloy itong patay. Right? So I'm looking forward to not just truth reconciliation and I'm hoping, crossing my fingers, reforms in the way we do these things. Kasi sa pamamagitan ng siyensya at ebidensya, mabibigyan natin ng linaw, dignidad at katotohanan ang mga pagkamatay na kadalasan na babalot ng takot, katahimikan, kapag-iwan. Naniniwala po ako na ang mga yumao ay may karapatan pa rin sa katotohanan at pagkilala. Nakakaawa yung mga nai-examine ko na hindi man lang nabigyan ng proper examination. And at this point in time, hinahabol ko and kinakausap ko sila and sinasabi ko, we're trying, we're doing our best. Pati na rin yung mga pamilya nila, definitely may karapatang malaman ano ba ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang problema sa Pilipinas, one-sided. Yung mga buhay na madalas ay sila yung may kagagawan. Yung version lang nila ang naririnig natin. And with physical evidence, the body is there, and other pieces of physical evidence na dapat ay pinag-aaralan, malalaman mo yung ano ba nangyari. We're after the truth. Kaya, sabi ko, bagay ako sa Truth Commission kasi ang forensic science naman talaga ay ang habol namin ay katotohanan. Okay? Mahalaga po ang commission na to. Hindi lamang para sa dokumentasyon. Although sa akin, very important yun. Kundi para sa data ng tao, para magutan at paghilom ang ating lipunan. Umaasa po ako sa pamamagitan ng gawain ito, makakatulong tayong bumuo ng isang bansang mas makatao. In other words, let's fix the Philippines, please. Dami natin problema. Dapat hindi nangyari itong mga patayan na ito sa totoo lang. Bansa na mas responsable, mas nagpapakalaga sa buhay. Maraming salamat. Maraming salamat sa Dr. Raquel Fortun. Alam niyo po, first time ko nakilala si Dr. Raquel, yung signature lang yun, nakita ko. Dahil mula sa aming isang mission station, may sinugod kami na mag-ama na Tilokham. At pagkatapos, nagpumilit ng misis na sumunod kasi may sakit sa puso ang mister niya. At pagkatapos ay bigla ba naman from the detention cell, sinugod sila sa ospital at nangingisay daw siya dahil may pinainom sa kanya. And it was Dr. Raquel Fortun who established kung anong pinainom sa kanya.
that it was forced to ingest water laced with methamphetamine. Hindi kami magkakilala. The man just happened to be a member of our mission station community in the Diocese of Quezon. Now, ang susunod po nating pakikilala ay isang pari, Father Daniel Franklin Hilario, Danny Hilario, isang Vincentian priest, Pangulo ng Adamson University, member of the Academy, isang sociologist at theologian, pari, guro, at matagal nang kasama ng mga maralita. Siya po yung profesor, meron pang weekend pastoral. Nagmimisa sa mga slums, sa payatas, at doon niya nakilala ang mga kaanak ng mga biktima ng buhay. At so, natagal na siyang nakababat sa mga maralita kasi yun naman ang gawain ng mga disipulo ni St. Vincent de Paul. Ang kanilang misyon, ang kanilang apostolate ay para sa mga sinasangkabi o mga maralita at mga nasa laylayan ng lipunan. Mahalaga po ang kanyang magiging ambag sa Truth Commission dahil dala niya ang malalim na karanasan sa pakikinig sa mga komunidad, pagtatanggol sa dignidad ng tao, at pagsusulong ng pananampalatayang nakaugat sa katarungan, sa malasakit at pag-asa. Malugod po nating tanggapin si Father Danny Hilario. Maraming salamat, Cardinal Ambo. Noong tinawagan po ako ni Cardinal, nasa ibang bansa po ako. Mula noon, kinabahan ako. Nagdasal talaga ako, pinag-isipan ko ang matindi at malalim na misyon ito. Pero sa araw na ito, tinatanggap ko ng buong puso ang misyon at tungkulin na ito. Bilang theologian, matagal na rin po akong nakikinig sa mga tao sa laylayan. Sa Lunes hanggang Biyernes, ako'y nagtuturo sa kung saan-saan. Pero Sabado at Linggo, wala naman po klase. Ako ay nag-volunteer sa aming parokya sa Ina ng Lupang Pangako sa Payatas. 20 years na po. Every weekend na nandito ako, kung nandito ako sa Manila. At noong 2016, isa sa mga pinakamatinding karanasan ng pamayanan namin sa Payatas ay ang War on Drugs. There was a time in November, December of 2016 that we were burying 8 to 10 young men, some single, others young fathers who were killed just like that. Ang role po ng simbahan ay makinig. Kasi kami po yung unang frontliners, kumbaga. Pupunta sila sa simbahan dahil nangihingi sila ng aswas. Pupunta sila sa simbahan dahil magpapatulong sa paglibing. Hindi naman sila pupunta sa barangay captain, hindi pupunta sa dahil nandoon din galing ang mga listahan. Kaya, since that time until today, my stance as a pastor and theologian was to listen. Sabi nga ni Pope Francis, if the church is to be relevant today, it should be a listening church. Ang dami po nilang tanong, nasaan ba ang Diyos? Kinalimutan na pa po kami. Nasaan ang dignidad ng tao kung pinapatay nila ang aming mga asawa na parang baboy? Paano po magpatawad na hindi nga namin alam at walang umamin kung sino pumatay? Ang lalalim ng mga tanong. Kailangan na maging guide ang simbahan, kami mga theologian sa mga tanong na ito. So I see my role in this commission is to keep the listening and making sense of the lives of the victims in the questions that we pose to us. Ito po yata ang gamit ng theology.
para magpatuloy ang kanilang buhay na may kahulugan kahit na sa panahon ng victimization. To search for deep human values that has been denied to them. Human dignity, respect, freedom. Lahat po ito ay nawala sa kanila. Self-esteem. Siguro ang role ng commission ay upang ma-restore ito at ma-recover for them. Bilang educator din po naman, sana makalikha tayo ng mga pamamaraan upang maikwento natin ang talagang nangyari sa mga kabataan. Maraming mga bata sa karanasan ko sa Payatas na nakakita nung binaril ang kanilang tatay. Pero marami ding mga bata na maliliit pa at sila ay walang alam kung nasaan ang kanilang ama. Paano natin masasabi sa kanilang mga pamilya na may nangyari sa kanila? I think the Commission should also not only articulate what happened, but also memorialize the difficulty that our generation has experienced. Sabi nga ni Pope Francis sa kanyang last encyclical na Fratelli Tutti, sabi niya, we can never move forward without remembering the past. We should bear witness to the next generations, to the horrors of what happened. Ang tawag dito ay the power of collective memory. Sa tingin ko, makakatulong ang komisyon sa gawain nito. Kaya po ako ay tumuo sa misyon nito. Maraming salamat po, Kardinal. Maraming salamat, Father Gavin. At ang susunod po nating ipakikilala, panlima sa ating mga commissioners, ay si Mr. Carlos o Caloy Conde, isang mamamahayag at human rights researcher na matagal ng journalist tungkol sa mga paglabag sa mga karapatang pantao at epekto ng karahasan sa ating mga komunidad. Mahalaga po ang kanyang magiging ambag sa Truth Commission dahil dala niya ang malawak na karanasan sa documentation, fact-finding, at pakikinig sa mga biktima at pamilya na matagal na naghahanap ng katotohanan at katarungan. Nalugod po natin tanggapin si Mr. Carlos Conde. Maraming salamat, Kardinal Ambo, at maraming salamat sa lahat sa pagtanggap. Isa pong karangalan sa akin na magiging miyembro ng komisyon na ito, at ipapaliwanag ko maya-maya kung bakit. Pero may mga, para sa akin kasi personal itong journey na ito sa na humantong dito sa pagiging membro ko ng komisyon. Marami sa inyo nakakaalam kasi pareho tayo ng hanap buhay for a long time. Yung trabaho ko sa media mula noon pa, late 1990s, ay halos nakasentro sa human rights. At mula noong taong 1999 o 2000, kasama na ng buhay ko ang extrajudicial killing. Bilang isang reporter sa Davao nung kasagsagan ng Davao Death Squad hanggang ngayon. Kaya personal sa akin itong issue na to. Nung walis ako sa media at naging human rights watch researcher na halos 14 na taon, puro rin extrajudicial killing ang nakatutok sa akin dahil nga naging presidente nga si Rodrigo Duterte. At sa mga panahon na yun, nabanggit kanina yung mga dokumentasyon na nagawa ko, ambag lang yun. Marami sa mga kasamahan natin sa media, marami sa mga human rights defenders, ang mas may mahalagang ambag sa pagdodokumento ng mga pag-violate ng human rights itong nakaraang ilang dekada. At dito ko gustong bigyang pugay na naging papel ng media sa lahat ng ito mula pa noong 2016 nung nagsimula ang war on drugs. Dahil kung wala ang media ng mga panahon na yun,
ang media na naging partner ng mga human rights organization, human rights defenders sa kagaya ko, sa pagdokumento, pagsaliksik sa mga nangyayari, mahihirapan ang human rights community na i-dokumento ang lahat ng drug. Tingin ko, at masasabi ko ngayon, kung walang naging papel ang marami sa inyo sa pagdokumento ng mga nangyari mula noong 2016, wala tayo dito na. Isang malaking karangalan sa akin na marami sa inyo ay andito ngayon na hanggang ngayon sa natampak. Marami sa inyo ngayon dito, baka na din ngayon. Kino-over ang camera nito. Ito talagang nalugmok sa lungkot. Hanggang ngayon sa pag ito nasulatan pa, ngayon hindi pa rin nawawala sa kanila yung trauma na dulot ng kahaso na ito. Imagine nyo na lang yung mga pamilya na nabiktima ng gawa. Kaya sabi ko sa inyo, personal sa akin itong pagiging commissioner ko ngayon dito. At isang napakalaking karangalan sa akin na nandito ngayon. In fact, nung pinukulit ako ng mga taong simbahan, mga kasama ng family, kapila ng ako, na lumahok dito. Lagi ko sa binibiro, ano ba kayo, nag-retiro na ako, wala na ako dyan. Pero siyempre, nanaig sila, kaya nandito tayo ngayon. Pero mahalaga naniniwala ako na mahalaga ang Truth Commission ito. Dahil ang katotohanan ay hindi lamang para sa kasaysayan, ito ay para maging sa dignidad ng mga tao. Pananagutan ng mga institusyon at paghilom ng ating bayan. Hindi lang yung mga kasama natin sa media, yung mga kapitbahay natin, yung mga kapatid natin na natukang. Umaasa po ako na sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng maingat, tapat, at makataong dokumentasyon at pagkikinig, makakatulong tayo magbigyan ng boses ang mga matagal lang hindi naririnig. Salamat po na marami. Maraming salamat, Kaloy Conde. At alam mo, papasalamat din ako na nirecognize mo ang malaking papel ng mga mamamahayag na katulad mo sa pagdokumento, sa katotohanan. Alam niyo po, meron akong publishing group. Ang grupo namin, we call ourselves the Storyteller Society Incorporated. And isa sa mga nilayon sana namin na gawing proyekto ay ma-interview ang mga journalists na nag-document ng maraming kaso, lalo na sa aking diocese, Caloocan, Malabon at Navotas. Sinimulan namin ang pag-interview at alam nyo, we could not get ourselves to publish it because just listening to them was so heartbreaking. Na sila mismo, I realized, ang journalist, tao din, that they are as wounded as the people they are covering. Parang ang hirap siguro mag-distance, ano? And I can only imagine kung nakapag-debrief na ang marami sa inyo after those nightmarish years. Huwag kayong mag-alala, kasama kayo sa kausapin namin. Kung kailangan nyo ikwento, ang kwento ninyo, please don't hesitate to take part in the truth-telling. We call it truth and reconciliation. Pero walang reconciliation kung di mo na ma-establish yung truth. Kasi alam niyo po sa simbahan, may 4 na sangkap ang reconciliation. Confession, contrition, penance, absolution. Confession, pag-amin. Hindi lang nung mali na ginawa, kundi yung tama na dapat ginawa na hindi ginawa. We call them sins of omission. Kaya marami sa ating mga kababayan became enablers of the killing dahil lang sa pagtahimik. Kahit yung mga kapitbahay na nakasaksi, nanlaban di umano pero nakitang pinatay in cold blood, sa pari, pumupunta upang mumpisal.
Bakit? Kasi hindi nila may pahayag sa publiko na natatakot para sa buhay nila. Kaya, ito po ay, this is catharsis na para opportunity for catharsis for our country para ma-restore naman natin ang dignidad natin bilang sa bansa. I find it significant that we're doing this 2 days after Pope Leo published an encyclical entitled Magnificat Humanitas, Magnificent Humanity. And I think ito rin ang diwa na tumatagay sa atin. Marangal, likas na marangal ang ating pagkatao. Huwag nating hahayaan ito na maging biktima ng mga maling naratibo na hindi makatago na magsasabing ang tukhang ay pro-life at pro-human rights. Mabubulaanan ito ng mga kwentong naririnig nila sa mga biktima ng kaanak mismo ng mga biktima na ito. Okay. Yes. Judge Pangalangan, please take us through the objectives and activities of the Commission. Thank you so much, Cardinal. As you can see, the Cardinal has brought together the members of the Commission and called upon us to bring our respective field of expertise and experience to the work of the Commission. If I can just briefly go down the list in the sequence in which we are seated. Dr. Fortun has a unique contribution to human rights advocacy in the Philippines. You know, there can be many advocates, but it's Dr. Fortun who can put it on firm scientific footing. And in fact, in our discussions, I was amazed that autopsy reports pala, Dr. Fortun, can either document the truth or can be used, can be manipulated to hide the truth. And so it is through her work that we can bring science into the work of affirming our fundamental humanity. For Dr. Al, Fortes has had extensive experience in truth commissions in war-torn places all over the world. And it is our hope and our confidence that Al can help guide us so that we can learn from the experiences of the other commissions all over the world, including as the Cardinal mentioned in war-torn, the ordeal that Rwanda went through during the genocide part of their history. And of course, we just heard from Kaloy. And Kaloy, when it comes to human rights documentation, Kaloy comes with the with the assurance of the highest levels of reliability and fairness in that reporting. If you just look at Kaloy's record, he spent more than a decade with the New York Times, a decade as well with Human Rights Watch. These are entities which have been engaged in responsible, balanced reporting on human rights situations. Carlos' experience here in the Philippines. And right beside his father, Danny, who was, I discovered in our conversations, who was, a priest who was actually lived in Payatas, was living the faith in the slums and in the vulnerable communities. So we bring our own respective experiences to our work. Now, in my direct response to the Cardinal, we will, to establish the truth, we will hear from the victims themselves, direct testimony from the victims. We will hold hearings. This will be public in character, and we hope you can be there to witness their testimony and share it with the public. In our experience at the ICC, we cannot hold hearings for each and every witness, each and every victim. These are mass atrocity crimes, dealing with thousands of victims. It will be a forever kind of thing if we have to hear. So we will
identify the witnesses who will testify before us. We will receive the truth, the stories of the other victims, of the other witnesses, if necessary in writing or through private conversations, depending on the condition of the victim, of the witness, their vulnerability, and also of course their fears for their own safety. So yun po yung batayan ng truth na i-record namin sa commission. First-hand testimony from the people who were right there when it happened. So we will hear from victims, survivors, their affected families, the representatives of their communities. Well, it is our hope, and when the Cardinal spoke of reconciliation, that there are repentant members of our police forces who might wish to step forward. Well, of course, for the commissioners, we still have to figure out how we can hear them in a safe manner for them. But it is our hope that we can reach out more widely beyond the victims and the affected families, and involve also members of the police forces and government who took part in the so-called war on drugs. Okay, the output. We will have periodic reports. We fully document the testimony of the witnesses and the victims. We will put them together. We will have periodic records of these reports, and will in the end come out with the report of the Truth Commission on what happened during the almost 1 decade of the war on drugs. It is also our goal to identify the institutional weaknesses. Paano po ito nangyari? Because the historical record will show that these things happen because everybody looked the other way. And it is almost a conspiracy of silence among government entities that enabled those who carried out the war on drugs to have their way and extract such immense human toll in our people. So in the end, it is our hope that our report will help the victims heal. Will help our society recover from the episode of the war on drugs, and of course ensure that it will not happen. Maraming salamat, Judge. At ngayon po, dahil pakikiusapan ko po si Kaloy, dahil siya ay isang mamamahayag na siya mag-facilitate sa Q&A part with sa mga kapwa niya mamamahayag ngayon. So the floor is now open for your questions. You can address your questions to any one of us. So would you kindly